Pilipino ang nagbalik mula sa Europa. Bitbit niya ang pangarap ng pagbabago, si Juan Crisostomo Ibarra. Ito ang bayan ko, San Diego. Subalit bakit tila mas madilim ito kaysa sa aking iniwang alaala? Ang pagbabalik niya ay isang banta sa ating kapangyarihan. Bakit? Bakit? Ay, wala akong kasalanan. Tumulong naman ako sa isang insenso na teacher. Ay, alito po. Ano? Ayan! Ayan ang bunga na mapagpanggap ng kabutihan. Tulong! Ayan! Sa kabilang dako, isang ina ang nababaliw sa pagkawala ng kanyang mga anak, si Sisa. Christine! Basilio! Nasaan na kayo? Hindi ako ibalik ang buhay niyo kahit kabalik ang buhay ko. Habang nagaganap ang mga trahedya, ang mga babaeng gaya ni Doña Victorina at Doña Consolacion ay abala sa pagpapanggap at pagpapahirap. Abay, Don Tiburcio, kailan mo ba ako ipapakilala sa mga ilustrado? Hindi ba dapat ikaw ang magdala ng dangal para sa akin? Ano ba? Ba't niya ako ginaganyan? Tumahimik ka! Hindi ka karapat dapat sumagat sa harap ng mga dangal! At sa kabila ng gulo, isang pag-ibig ang tahimik na namumukadkad muli kay Ibarra at Maria Clara. Hindi ko alam kung kaya kang pagkatiwalaan. Ang gano'n na ba? Ngunit ang pag-ibig ko sa iyo ay hindi nagbago, Maria. Ikaw ang liwanag sa dilim ng aking lalagyan. Ay, kailan kaya ako magkakaroon ng iniirog na mapulong sa sinuwa? Talaga nga naman. Habang dumarami ang tanong sa puso ni Ibarra, isang anino ang lumapit sa kanya, si Elias. Isang lalaking hindi takot magsalita ng katotohanan. Sa bayan, kailangan matinod sa tuwid ng mga lahat ng natin sa mga pinilakitan. At sino ka naman para magpuro sa akin? Sa ako kanino ng nakaraan. Ang pamilya ko yung binasak ng sistemang pinaniniwalaan. Sa ilalim ng kapangyarihan ng simbahan, isang inosente ang nilabastangan. Isa itong kirot na habang buhay na dadalhin ng isang babae. Diyos ko, bakit ang kabutihan ay nasusuplian ng kasamaan? Ngunit ang kasamaan ay hindi palaging nananaig. Sa puso ng bawat naaapi, naglalagablab ang paghihiganti. Hindi ko na may babalik ang nakaraan. Ngunit ipaparamdam ko sa kanila ang bawat matak na luha ng bayan. Hindi lamang si Elias ang nawalan ng pag-asa. Ang pagmamahalan ni Ibarra at Maria Clara ay unti-unting sinira ng mga kasinungalingan. Tia Isabel, bakit kailangan ikaw ang katotohanan? Bakit ako kailangan magsakripisyo? Anak, minsan, ang pag-ibig ay hindi sapat labat sa kapangyarihan ng simbahan. Ang liwanag na hinahangad ni Ibarra ay biglang nabalot ng kadiliman. Sa isang iglap,
Siya ay tinuring na kalaban ng simbahan at estado. Si Ibarra ay isang herehe. Siyang panganib sa ating pananampalataya. Hulihin siya. Hindi ako kalaban ng bayan. Gusto ko lang ng pagbabago. Maria Clara! Nasaan ka? Ikaw ay babaeng may dugong isang Kastila. Hindi ka dapat ikasal sa isang rebelde. Mas pipiliin ko pang mamatay kaysa ipilit ang puso kong hindi ko mahal. Sa huli, ang pag-ibig ay sinakripisyo, hindi upang sumuko, kundi upang mabuhay sa katahimikan.